The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat patuloy niya tayong binibiyayaan ng buhay at kalakasan at pagkakataon din naman para lalo nating lubos na maunawaan kung ano ba ang kalooban ng ating Panginoon Diyos tungkol po sa atin na mga tao. At ito po ay pawang nasusulat sa banal na kasulatan at inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito, kapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Kung atin pong mapapansin, ang mga nagdaang mga pagtuturo ng programang ito ay tumatalakay tungkol po sa Iglesia, ang kahalagahan ng Iglesia sa paglilingkod ng tao sa Panginoon Diyos, at ang isa'y ang kaugnayan ng Panginoong Kristo Jesus sa Iglesia, sapagkat alinsunod sa mga pagtuturong iyon, nananatili ang isang katotohanan na ang Panginoong Kristo Jesus, Diyos na nagkatawang tao, ay mayroong tinubos o binili na Iglesia upang ang tao'y dito ay kanyang matipon sa mga sumasampalataya at sasampalataya pa sa Panginoon Diyos na si Kristo Jesus. May isang iglesia na dapat masumpungan ang tao. At dahil po, iglesia ang atin pong issue, napakarami pong iglesia sa panahon natin ngayon. Iba't iba ang pangalan, mga minamahal naming mga taga-subaybay. At ang lahat ng mga dito'y namumuno ay nagsasabing sila ay sa Diyos. Sila ay para sa Diyos o sila'y pag-aari ng Diyos. Pero gusto ko pong balikan ang nasusulat sa San Mateo 16:18 na ang sabi ng Panginoon kay Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Sa makatwid, dito'y nagpapahiwatig na mayroon lamang isang iglesia na itinayo ang Panginoon. Mayroon lamang isang iglesia na matatawag nating pag-aaring sarili ng ating Panginoon. At upang ang tao'y huwag maligaw sa iglesyang kanyang papasukan, ang paksa natin ngayon ay nagsasabing ang tatak at pangalan ng iglesyang pag-aari ng Diyos. Kapatid na Neraya, gaano nga po ba kahalaga sa Panginoong Diyos ang tatak na itinatak niya sa kanyang iglesyang pag-aari? Ang sagot po ng Biblia ay ipinahayag po sa pamamagitan ng Apostol Pablo at ito ay nasulat sa kanyang kamanggagawa na si Timoteo. Sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 19, pakibasa po kapatid na Benhanan. Gayunmay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Sa talata pong binasa at ating pong narinig ay maunawa natin ang kahalagahan sa Panginoong Diyos ng tatak sa iglesia na kanyang pag-aari. Gaya ng ating narinig, ang matibayan niya na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatiling may tatak nito. Ang kahalagahan ng tatak, ito po ay matibay
na saligan ng Diyos, o sa ibang salita ay firm foundation o basis ng Panginoon. Para saan? Para makilala ng Panginoon ang mga kanya. So gaya po ng ating narinig, marami pong napatatawag na iglesia at ipinapakilala di umano ang iglesia nila ay sa Panginoon din. Pero yun po ay pangangaral ng tao para tulungan tayo na malaman kung alin talaga yung iglesyang pag-aari ng Panginoon, nilagyan niya po ng nananatiling tatak. At ang Diyos, ito ang matibay niyang pinagsasaligan para makilala o kilalanin kung alin talaga yung iglesyang kanyang pag-aari o kanyang itinayo. Kaya ito rin dapat ang maging saligan ng mga tao na naghahanap para makilala kung alin talaga yung iglesyang ang nagtayo at nagmamay-ari ay ang Panginoong Kristo Jesus. Ang isang hanapin natin, merong nananatiling tatak na itinatak ang Diyos sa iglesyang kanyang pag-aari. At kung paanong ang Diyos sa pamamagitan ng nananatiling tatak ay nakakatulong ito para maging saligan na makilala kung alin talaga yung sa Kanya, ito rin ang dapat maging saligan natin sa paghanap ng iglesyang pag-aari ng Panginoon. At kapag ang tao po ay natagpuan at napasama o naging kabilang sa iglesyang pag-aari ng Diyos dahil sa pamamagitan ng tatak ay nakilala niya ito, kalakip ng kanyang pagiging iglesia ay natatatakin din siya ng tatak ng pagiging sa Diyos. So yun po ang kahalagahan nito sa Panginoon at sa atin. Mga giliw naming mga taga-subaybay, wag po nating ipagkamali na kung wala ang iglesia na tinatakan ng Panginoon ay hindi na po makikilala ng Diyos ang mga taong ukol sa Kanya o pag-aari niya. Ibig sabihin, nananatili po ang kapangyarihan ng Diyos na ang lahat ng tao'y kilala niya. Pero ano ang layunin ng Panginoon? Bakit nilagyan niya ng tatak yung iglesyang Kanyang pag-aari? Upang ang tao ay huwag maligaw. Yun po ang layunin. Upang ang tao ay makatiyak sa iglesyang kanyang papasukan. Kumbaga, kung ang tao ay naghahanap ng katotohanan, bahagi ng inyong paghahanap ng katotohanan ay ang pag-alam. Ano ba yung tatak na itinatak ng Diyos sa kanyang iglesia? Upang masabi natin sa ating kalooban, ito yung iglesia na ipinakikilala ng Biblia na pag-aari ng Diyos. Maliwanag po sana sa atin to, mga giliw naming mga taga-subaybay. At huwag na po nating patagalin, kapatid na Neraya. Alin po o ano po yung tatak na itinatak ng Diyos sa kanyang iglesyang pag-aari? Ang ginagamit po ng Diyos na panatak ay kakaiba kaysa sa panatak na ginagamit ng tao para makilala kung alin yung sa Kanya. At ito po ay nakasulat sa Biblia. Narito po, mula pa noon, ay ang tatak na ito ay ginagamit na ng Diyos sa mga bagay na kanyang pag-aari, lalong-lalo na sa iglesia na kanyang itinayo at kanyang pag-aari. Nakasulat po ito sa Levitico, Kapitulo 27, versikulo 28. Gayon may walang bagay na itinalaga, na itatalaga ninuman sa Panginoon sa lahat ng sariling kanya, maging sa tao o sa hayop o sa bukid na kanyang pag-aari, ay maipagbibili o matutubos. Bawat bagay na itinalaga ay kabanal-banalan sa Panginoon. Tandaan po natin yung batayang talata, Levitico 27:28. Ang lalong mahalagang binibigyang diin sa talatang ito ay ang salitang bawat bagay na itinalaga ay kabanal-banalan sa Panginoon. Ang ibig sabihin nung itinalaga sa Diyos ay pag-aari ng Diyos. Kapag ang isang bagay ay itinalaga na sa Panginoon, yun ay pag-aari na ng Panginoon. At ang tatak, ang anumang bagay na itinalaga ay kabanal-banalan sa Panginoon. So nakasulat po, letra por letra, mababasa natin, merong ipinapakilalang kabanal-banalan sa Panginoon. Ito ang tatak ng pagiging sa Diyos. Sabi nga po sa pagkakaliwat sa wikang Ingles, every devoted thing is most holy unto the Lord. Kaya ang tatak ng iglesyang pag-aari ng Diyos ay kabanal-banalan. Dahil ang iglesia ay itinalaga o ito ay itinayo at pag-aari mismo
ng ating Panginoon. At yan ang dahilan kung bakit ang ipinapakilala po namin sa inyong iglesia ay may tatak na kabanal-banalan. Ibig sabihin, ang iglesyang ito ay hindi pag-aari ng sino mang tao at hindi po tao ang founder o nagtayo nito, kundi ang Diyos mismo na nagkatawang tao ang siyang nagtayo nito, at sapagkat ito nga ay kanyang iglesyang pag-aari, kaya para matulungan ng tao na makilala ito, bagamat sabi nga ay kilala na ng Diyos to mula pa ng una, para sa ating kapakanan, nilagyan niya po ng nananatiling tatak, at ang tatak na ito ay kabanal-banalan. Inuulit ko po, ito ang dahilan kung bakit kabanal-banalang iglesia. Yun pong ipinangangaral namin sa inyo, sapagkat ito ay tatak ng pagiging sa Diyos. Sana po, mga giliw naming mga taga-subaybay ay lalo pong natatanim sa ating kalooban ang kadalisayan at katapatan ng mga pagtuturong ito, sapagkat dito pa lamang ay makikita na natin na ang itinuturo ng programang ito, lalo na sa tunay na iglesyang pag-aari ng Diyos, ay nakabatay po sa banal na kasulatan. Hindi po namin sinasabi na ito ang tunay na iglesyang pag-aari ng Diyos nang wala pong batayan sa Biblia. At upang malubos po ang ating pagkaunawa at mahikayat tayo na sampalatayanan na ang kabanal-banalang iglesia ay pag-aari ng Diyos, ano po kapatid na Neraya ang pangalan sa kabuuan ng kabanal-banalang iglesia na pag-aari mismo ng ating Panginoon Diyos? Ayon po sa nasusulat at ipinangaral mismo ng mga apostol, tulad ng Apostol Pablo, mababasa po natin ang pangalan ng iglesyang pag-aari ng Panginoon. Bukod sa ito'y nilagyan ng tatak. Nakasulat po ito sa unang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 14. Sasalin po ng Biblia ang bagong ang Biblia. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Hudiya, sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Malinaw po ang ating natunghayang talata, binasa at narinig. Inuulit ko po, unang Tesalonica 2.14. Dito nakasulat ang pangalan ng iglesyang pag-aari ng Diyos. Pansinin niyo po, iglesia ng Diyos, hindi po iglesia ng tao. At ipinahayag din sa talatang ito kung ano yung pangalan ng Diyos na nagmamay-ari ng iglesia, Kristo Jesus. Kaya iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito ang tatak at ito ang pangalan ng iglesyang pag-aari ng ating Panginoon. At ito itinuro, ipinangaral mismo, nakasulat sa Biblia, ng mga apostol, tulad po ng Apostol Pablo. At ito rin po ang ipinangangaral at itinuturo namin sa inyo na naaayon sa banal na kasulatan. Maliwanag po ito, mga giliw naming mga taga-subaybay. Ang mga pagtuturong gaya nito ay hindi po naglalayo na pasamain o pintasan ang ibang iglesia, kundi ang layunin po ng programang ito ay maghayag ng kung ano ang nasusulat sa banal na kasulatan upang malubos nating sampalatayanan at makatiyak tayo na ang ating sasampalatayanan ay pawang katotohanan lamang. At gaya po ng atin pong nakita at narinig, may pangalan sa iglesyang pag-aari ng Diyos. Kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Opo, iglesyang pag-aari ng Diyos na dahil sa banal na dugo na ipinangtubos ng ating Panginoong Kristo Jesus ay naging pag-aari ng ating Panginoon. Kaya sana po ay buksan natin ang ating puso at kalooban na kung ano po yung ating naririnig at samantalang mayroong mga batayang talata ay masumpungan po tayo ng ating Panginoon Diyos na hinahayaan nating pumasok sa ating puso ang mga pagtuturong ito. Sabi ng ilan, hindi na mahalaga ang iglesia, kapatid na Neraya. Kahit ano pa, hindi na importante ang iglesia, tanggapin mo lamang ang Panginoong Kristo Jesus, maliligtas ka na. Pero alam niyo po ba kung gaano kahalaga ang mapabilang o maging kaanib
sa kabanal-banalang iglesia na siyang itinuturo ng banal na kasulatan. Tingnan natin ang kahalagahan. Totoo ba na hindi na kailangan ang iglesia, lalo pa nga ang iglesyang pag-aari ng Diyos, ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa panahon po natin ngayon? Kapatid na Neraya. Tingnan po natin ang spiritual na pagbabago, tinatawag na spiritual transformation ng mga taong dati ay wala sa loob ng iglesia, pero dahil sa pananampalataya at pagkaunawang bigay ng Diyos, ay binigyan ng Diyos ng pagkakataong makilala at umanib sa iglesia. Mababasa po natin ang pagbabago na ganap. At ito rin po ay mangyayari sa atin. Ito po yung mga nangyari sa mga taong noon ay naninirahan sa Galacia. Kaya basahin po natin ang sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 9. Sasalin po ng Biblia ang bagong ang Biblia. Subalit noong una, nang hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo'y naging mga alipin ng mga hindi likas na Diyos. Subalit, ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, o sa halip ay kinikilala na kayo ng Diyos. Narito po ang maliwanag na pagpapahayag ng Apostol Pablo sa mga unang naging kaanib sa iglesyang pag-aari ng Panginoon, sa makatidbagay sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ayon sa kanyang sulat, noong unaan niya, nung hindi pa kayo kaanib sa iglesyang ito, hindi pa niyo lubos na kilala ang Diyos. Pagamat may alam kayong kinikilalang Diyos, pero hindi niyo pa lubos na kilala talaga siya. At dahil sa hindi pagkakilala sa tunay na Diyos, kayo anya'y naging alipin ng maling paniniwala na hindi likas na Diyos. Kaya ang mga taga-Galacia noon ay sumasamba dati sa mga Diyos-Diyosan. Ang paraan ng kanilang pagsamba ay sa makapaganong paraan ng pananambahan. Pero nung sila'y maaralan, makaunawa, sumampalataya at naging kaanib sa kabanal-banal na iglesia, ngayon anya nakikilala na ninyo ang Diyos. At dahil sa pagkakilala nyo sa Diyos, kinikilala na rin kayo ng Diyos. So yun po ang pagbabagong naganap. Ang iglesyang kabanal-banalan, ang pagiging kaanib nito ay makatutulong sa atin ng malaki para lubusan nating makilala ang Diyos. At kapag tayo po ay may lubos na pagkilala sa Diyos, ang Diyos naman po ay kikilalanin niya tayo. Kasi marami pong tao, kapatid na Benhan, nagsasabi, kilala nila ang Diyos. So maganda po yung salitang yon. Pero ang tanong, yun bang sinasabi mong kilala mo ang Diyos, kinikilala ka ba ng Diyos? Yun ang lalo pong mahalaga eh. At yun po ay ipinahayag ni Apostol Pablo na yung mga taong kumikilala sa Diyos, nakikilalanin niya, katulad ng mga taga-Galacia, ay nangyari lang ito nang sila po ay magkaroon ng tamang pananampalataya, bunga ng pagtanggap sa iglesyang itinayo ng Panginoon at ipinangaral ng mga apostol. At nung sila'y maging kapatid na sa iglesia o naging kaanib na, doon na nagkaroon yung tinatawag na spiritual transformation. Mula sa kalagayang hindi lubos nakilala ang Diyos, nakilala ang Diyos, at nung makilala nila ang Diyos, kinilala naman sila ng Diyos. Kaya ganun din po ang gagawin ng Diyos sa atin. Kikilalanin niya tayo at tatanggapin niya ang mga bagay na ipinaglilingkod natin sa Kanya. Napakahalagang punto po ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, na lubos nating maunawaan. Huwag tayong manganghawakan sa ating sariling katwiran na ang katwiran ng marami, hindi na importante ang iglesia, hindi na importante kung ako ba'y kaanib o magiging kaanib pa dyan sa kabanal-banalang iglesia. Ang importante, kilala ko ang Diyos. Pero maliwanag po ang mga itinuturo ng mga apostol sa ating mga tao sa panahon po natin ngayon. Kung kilala natin ang Diyos, ang isang malaking tanong, gaya ng sinabi ng kapatid na Neraya, tayo ba naman kinikilala ng Diyos? At parang masagot po natin ng tiyak na tayo ay totoong kinikilala ng Diyos, hayaan natin na ang banal na Espiritu ang lumukob sa atin at mag-udyok sa atin na tayo bilang mga tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos ay magsuko ng ating pong sariling katwiran
at pangibabawi natin ang katwiran ng ating Panginoon. Ano po yun? Ang pagpasok sa iglesia na kanyang pag-aari. Kaya kung ang tao nagsasabi na hindi na importante ang iglesia, hindi na kailangan ang iglesia sa kaligtasan, ito po'y pagtuturo ng labag sa kalooban ng ating Panginoon. Magbubuwis ba o pagbubuwisan ba ng Panginoong Kristo Jesus ang isang bagay na walang kabuluhan? Hindi po. Walang karapatan at kapangyarihan ang tao na magsabing hindi na importante ang iglesia sapagkat pangunahin na dahilan kung bakit ang Panginoon ay magkatawang tao ay upang ihandog at ibubo ang kanyang banal na dugo sa bundok ng Kalbaryo upang ang tao ay magkaroon ng tsansa sa tinatawag na kaligtasan. At ang kaligtasang itinuro niya ay sa pamamagitan po ng iglesyang kanyang pag-aari. Mga giliw naming taga-subaybay. Walang iniwan dito yan, kapatid na ni Raya. Lahat naman ng tao halos sa Pilipinas ay kilala kung sino ang presidente. Ang tanong lang, tayo ba na mga mamamayan na kilala ang presidente, kilala ba tayo ng presidente? Hindi. Di ba? Malibang magkadaupang palad kayo at magkaroon kayo ng personal attachment, mga giliw naming taga-subaybay. At sana, sa pamamagitan ng mga pagtuturong ito ay mahikayat po tayo na magkaroon tayo ng pananampalataya na salig sa kung ano ang sinasabi at itinuturo ng Biblia. Isang bagay pa, kapatid na Neraya, gaano po ba kahalaga na dahil sa pagiging miyembro sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ay natatakan tayo at naikapit sa atin ang pangalan ng Diyos? Ang sagot po ng Biblia ay nagsaysay tungkol sa mangyayari sa hinaharap. Tungkol po ito sa nasulat sa Apokalipsis, Kapitulo 9, versikulo 3 hanggang 4. At langag silabas sa usok ang mga balang sa lupa, at binigyan sila ng kapangyarihan, na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila, huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Narito po ang isang propesiya na mangyayari po sa hinaharap na nakasulat sa Biblia. Ito po yung ang mga tao sobrang kasamaan at hindi pagsampalataya sa Panginoon, katulad ng mga tao sa Sodom at Gomora, ay nagpasya ang Panginoon na ito'y ipahamak o lipulin. Dahil ano nga ba ang silbi o kabuluhan ng buhay kung ito po ay ginagamit lamang ng tao sa kasamaan? Hindi manghihinayang ang Diyos na ang tao ay bawian na lang ng buhay kung hindi naman gagamitin sa kabutihan. At ang isang paraan, magsusugo siya ng mga salot sa lupa. At ang bilin sa salot na isinusugo, huwag anyang ipahamak ang damo ni anumang sariwa, kahit ang anumang punong kahoy, kundi yung mga tao lamang anya na walang tatak ng Diyos. So dito po maunawa natin na napakahalaga na ang tao ay matatakan ng tatak ng Diyos. Naniliwanag nga po natin, yung tatak at pangalang ginamit ng Diyos, yung tatak ay kabanal-banalan at yung pangalan ng Diyos ay Kristo Jesus. Kailangan po matatak yan sa atin. Maging kabanal-banalang iglesia tayo ng Diyos, kay Kristo Jesus tayo. Sapagkat sa hinaharap, ito ay kapangyarihang mag-iingat o magliligtas sa atin sa kapahamakan, bunga ng mga salot na mangyayari sa mundo. Pwede po nating ihalin tulad nung panahon na sa Ehipto, ang mga Israelita ay naglagay po ng tatak sa kanilang pintuan para pag dumadaan yung salot, lagpasan ng salot ang kanilang sambahayan. Yung salot na mamamatay ang lahat ng panganay. So lahat ng panganay ng hayop, panganay ng mga tao, lahat yon ay nangamatay maliban do sa mga panganay ng Israelita na nilagpasan ng salot dahil sa inilagay na tatak sa kanilang mga pintuan. So mangyayari muli na meron pong ayon sa propesiya ay sasalutin ang mga taong walang tatak ng Diyos.
Kaya ito po, makapag-iingat at makapagliligtas sa atin kahit po sa pisikal na kapahamakang mangyayari sa mundong ito. Ganyan po kahalaga na tayo po ay mapabilang sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus para matatakan tayo ng tatak na kabanal-banalan at tayo ay may pangalan ng Diyos na si Kristo Jesus. Bukod po doon, kapatid na Neraya, ano po ang mas lalong mahalagang bagay na ating maaasahan mula sa Panginoon dahil tinanggap natin ang pangalan at tatak na nakamit natin noong tayo po ay napasa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang lalong mahalagang kaligtasan ay ang kaligtasang ukol sa kaluluwa. Mababasa po natin yan sa Gawa, Kapitulo 4, versikulo 10, kasama po ang talatang 12. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay, dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Narito po ang lalong mahalagang maaasahan natin dahil sa pagkakatatak sa atin ng tatak na kabanal-banalan at ng pangalang ginamit ng Diyos nung siya magkatawang tao sa makatidbagi ang pangalang Kristo Jesus. At dahil sa pagkakaanim sa kabanal-banalang Iglesia, ito po ay naikapit din sa atin. Katulad ng ipinapangaral ng mga apostol, ang sabi, sa kanino mang iba niya'y walang kaligtasan. Bakit? Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Opo, mahirapang ang tao ay makatiyak sa ikaliligtas ng kanyang kaluluwa kung hindi siya matatatakan ng pangalang ibinigay na sukat ikaligtas. Ang pangalan nga po ito ay kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At hangad po namin, at alam ko pong hangad nyo rin, na sa takdang panahon, lahat tayo ay magtamo at makatiyak ng kaligtasan. At kung yan po'y talagang tapat sa ating puso na hinahangad natin, payagan po natin na tayo matatakan at maikapit sa atin yung pangalang may kapangyarihan para tayo po ay maligtas. Sa makatidbagay, ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga giliw naming mga taga-subaybay, una nararamdaman namin ang inyong pagnanais na tuklasin ang katotohanan. Ngayon ay unti-unti rin nating nalalaman, natutuklasan ang mga kalooban ng ating Panginoon, lalo na sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Sa pamamagitan nawa ng mga pagtuturong ito, umikayat sa atin, udyok ng pananampalataya, ay patuloy nating alamin pa ang kalooban ng Diyos at masumpungan tayo ng Panginoon na handa tayong pumasok sa iglesia na kanyang pag-aari sa makatwidbagay sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At marahil, nagtatanong tayo sa ating sarili, bakit ngayon ko lang narinig yung kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Alam niyo po, lalong kapanapanabik ang mga susunod nating mga pamamahayag ng katwiran ng Diyos sapagkat doon sa susunod na mga pagtuturo ay ipapaunawa sa atin ang dahilan kung bakit ngayon lang natin naririnig ang pangalang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. O sa ibang salita, aalamin natin ang dahilan bakit hindi natin kinagisnan ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sana mga giliw naming mga taga-subaybay, patuloy tayong patnubayan ng ating Panginoon Diyos at patuloy tayong sumubaybay sa programang ito alang-alang sa ating mga kaluluwa. Ipagpala sa atin ang araling ito ngayon at kailanman. Amen.